Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 16 hanggang June 22. So Aris, tulad na kagawian ha, kung naman lang makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aris yung kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang message na kaloob sa'yo ng iyong mismong spirit guide sa ating reading for today. So Aris, meron tayong bonus reading later ha. Pagkatapos ng reading natin na ito, meron tayong bonus question for you. One question kung anong gusto mong itanong, babasahin natin at the end of our reading. So I will give you 2 tarot cards and 2 angel whisper cards to explain to you yung sagot sa question mo later at the end of this reading. So antabayanan mo yan, don't leave yet. Okay, pagkatapos ng reading natin, bibigyan ko kayo ng additional bonus question for today. So Aris, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness po sa ating channel every time na meron tayong reading for Aris. So Aris, thank you again for your generosity and for not skipping the ads. So, ano po ang naghihintay sa inyo ngayon June 16 to 22? Inhale. And exhale. At the center of your reading you have the Lover's card. Beautiful. In the area of what you want. Wow. 10 of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have, wow, Wheel of Fortune. For the family, for the things that you choose, napakagandang reading for you, Aris. In the area of what's affecting your current energy, you have the 5 of Wands. In the area of your near future, you have the King of Swords. Interesting. In the area of your challenge this week, Aris, meron ka the Emperor card. In the area of your fortune, meron kang Queen of Wands. Lovely, lovely. In the area of your divine advice, meron kang Six of Wands. Beautiful. Victory is yours. Pag-usapan natin yan later. At ang outcome mo, Aris, this week, ano kaya magiging outcome mo sa linggong ito? Pag-usapan natin later, sabay-sabay natin bubuksan ang card na yan. Okay? So bago natin basahin in detail mode, kada card mo for the week, ano muna yung lingering energy mo in your background? Ito yung parang magagamit mo siyang enerhiya for the week for you to fully understand at para malagpasan mo lahat ng mga challenges and step dito for your whole week. Okay? Your lingering background, you have Knight of Cups. Yes, an offer. There will be an offer from you or from someone else. Parang ito yung pagkakataon na ipamalas mo daw yung kakayanan mo this time, Aris. Nakita ko na there will be a person or there will be an opportunity for you this week na kakailanganin nyo parang i-present mo daw ang sarili mo the best way possible. Ano? Parang best foot forward. Ano nakita ko dito? Best foot forward mo. Kasi parang ito yung tinatawag ng pagkakataon for you this week. So parang antabayanan mo daw, merong offer, merong darating sa'yo na pagkakataon, whether someone will come to you, uy, Aris, okay ka ba for this day? Pwede ba yung serbisyo mo? Magaling ka di bang magkulot, halimbawa? O magaling kang mani-pedi, halimbawa? So parang ikaw naman, hindi ka handa, pero biglang may dumating na offer sa'yo. Any opportunity na talaga namang kailangan ipamalas mo yung kakayanan mo. You can't be passive daw. You can't be parang kampante. Kailangan talaga actionan mo because I'm seeing here with the Wheel of Fortune, ito ang iikot sa kapalaran mo for the week. So make sure that you're very, very vigilant and very, very excited din. Kasi baka itong opportunity na ito talagang babago na sa life mo moving forward. Okay? Ang daming mga happy cards dito. Ang daming mga victory card din. And also talaga namang pagsugod, paglaan ng oras sa mga bagay na gusto mo. Kaya parang sabi talaga ng Spirit Guides, you need to be ready to show yourself, to prove yourself, to parang ibigay mo yung kung ano yung kakayanan mo, ano yung makakaya mo i-offer once na dumating to pagkakataon to this time. Okay? For some, nakita ko dito, there will be people na magbibigay sa iyo na parang masyadong too good to be true o kaya matalinghagang mga bagay, talagang mabulaklak ng mga pangako, mga offer, ganyan. So parang sinasabi ng Spirit Guides, maging maging discerning ka daw. Ibig sabihin parang medyo basa-basahin mo mabuti, alamin mo daw, huwag kang masyadong mapagpapaniwala agad-agad. Okay, Aris, kung meron mga offers sa'yo, may mga bagay na parang, uy, Aris, ito yung ginagawa ko, ito yung kumpanya namin, ito yung mga kaya namin marating, kaya namin maabot, kaya ka namin padala dito, kaya ka namin ipatapon dun,
malaki ang sweldo, ganyan-ganyan, mag-invest ka lang sa amin. So, beware of people na medyo too good to be true. Katulad ni Knight of Cups, naka-armor siya. So, hindi din masyadong makita kung ano yung nilalaman niya, kung ano talaga siya without the armor, without the parang kalasag niya na parang, ang galing-galing, ang talitalino niya, ang galing-galing niya magsalita, ang ganda-ganda ng mga sinasabi niya, pati yung mga minumuestra niya sa akin, pati yung mga ino-offer niya, ganda-ganda, sali ako, ganyan, magbibigay ka agad ng pera. So, make sure, Aries, bilang pauna ng iyong spirit guides, kailangan mo daw isipin mo ng mabuti bago ka pumayag sa isang offer sa'yo, okay? Hindi naman sinasabi na lahat yan masama o lahat yan bad for you. Pero importante pa rin na pinag-aaralan mo siya, binubusisi mo, nag-research ka din, especially kung ang nag-offer sa'yo ay hindi mo masyadong kakilala o parang legit ba tong kumpanya niya, tong kanyang negosyo, legit ba yan, legit din ba siya mismo, yun ba totoo niyang pangalan. So make sure kung ano man daw klaseng offer ito, Aries, offer of love or offer of negosyo or trabaho, kailangan mo munang kilalanin bago ka humakbang, bago mo rin i-offer ang sarili mo o ang serbisyo mo sa taong ito. This is a give and take offer. Okay, Aries? So ikaw din mismo, kailangan maging matalino ka din this time. In any offer, kahit pag-ibig pa yan, negosyo, trabaho, kailangan maging matalino ka before you accept things. Okay, Aries? Magandang paalala sa iyo ng spirit guides mo this time. Pero nonetheless, there will be an offer coming to you na talagang kailangan mong pag-aralan, buhisiin, yakapin kung gusto mo. Naramdaman mo naman yan meron kang power of intuition this time. Pero pag may alinlangan ka, don't say yes quickly at pag-aralan mo munang mabuti. Okay? So, pag-usapan natin ang iyong cards, ang iyong spread for the week, ilan muna ang iyong major arcana. You have Wheel of Fortune and you have the Lover's card and you have the Emperor card. Wow! Tatlong malalaking major arcana ang nasa spread mo for the week. Sinasabi nito, Aries, in order for you na umikot ang swerte at kapalaran in your life, kailangan mo daw ilaban yung mga choices mo. Okay? Kailangan mo daw ilaban yung mga mahal mo. Hindi ka pwedeng magko-compromise o kaya parang para sa ikabubuti ng iba, sige na nga, wag na lang, o kaya napipilitan kang gawin yung isang bagay kahit hindi mo naman gusto, Aries, no? So sabi ni Spirit Guides, dapat daw yung mga bagay na gusto mo, yung mga bagay talaga na importante sa'yo, yung parang feeling mo, this will make my career, this will make my future, dito ako masaya, dito ako maligaya, dapat mo daw ilaban yun. Dapat mo daw panindigan. And also, be wise, maging wise ka daw kung paano mo siya magagamit, paano mo siya ilalagay sa buhay mo, sa mundo mo, na maging kapaki-pakinabang para hindi maharangan din yung pag-ikot ng swerte in your life. You don't need to be distracted by someone or something na too good to be true, o kaya sasayangin lang oras, effort, pagmamahal at saka sasaktan ka lang, 'di ba? So ngayon parang sabi ni Spirit Guides, Aries, be wise, maging matalino ka daw this time. Huwag tanggap lang ng tanggap, huwag lang accept ng accept, huwag lang pag-ibig ng pag-ibig, kailangan may discernment, okay? Para hindi maharangan yung natural ikot ng swerte in your life. Pero with the appearance of a Wheel of Fortune here, kadikit pa ng Ten of Cups, talagang maswerte ka this time. Maswerte, maligaya, masaya, may paggaan, may pag-ayos. So napaka-happy for you. An offer, for some of you an offer will give stability and happiness for your family at patuloy na iikot ang swerte sa buhay mo this time. Kaya naman, pag-aralan mo talaga para siguradong-sigurado, hindi ka naman pwedeng humakbang na hindi ka sure, hindi ka pwedeng mag-accept lang agad-agad basta-basta, di ba? So pag-aralan, kapag nakita mo naman legit, edi go, i-accept mo ang offer na yan. Okay, so pag-usapan natin in detail mode, bago natin bigyan yung mga one question mo mamaya, at tabayanan mo, Aries, yung one question mo after our reading. So at the center, you have the Lover's card. The Lover's card is your core energy. Ito yung energy mo buong linggong ito. Okay, 16 to 22. Sinasabi ni Spirit Guides, ano ba yung mahalaga kay Aries? Because Lovers is all about your choices. Pwede rin pag-ibig, pwede rin trabaho, negosyo, kaperahan, anything of your choices. Okay? Yung mga choice, pinipili mo yan because malapit sa puso mo yan. Yan yung love mong mga bagay, mga passion, mga pangarap, mga bagay na papanindigan mo because alam mong yun ang mahalaga at importante para sa'yo. Kung ito man ay offer of love, Aries, offer of love. Nakita ko dito na someone will come to you this week offering you their sweet, sweet romance. May magkatapat sa'yo. Kaya ngayon, ikaw parang naguluhan ka, no? Parang bigla kang nagulat o kaya na-overwhelm ka because I'm hearing hindi mo to inaasahan. Okay, hindi mo inaasahan na this time someone will come to you and offer you their love. O baka ito kakilala mo and then hindi mo inasahan na magkatapat siya sa'yo this time. Okay, so ito yung mga uri ng pag-ibig na darating sa'yo this week. I'm hearing very happy time with the family.
Ito yung magbibigay sa iyo ng bagong simula, bagong buhay, at iikot ang kapalaran mo on a different direction because you accepted this love this time. But for some, kung hindi naman pag-ibig ang hanap nyo sa ating reading at ito yung hindi nyo tinutumbok ngayon sa panahon mo, sa buhay mo, this June 16 to 22, because this is a general reading, mga Aries, no? So, maraming Aries ang binabasa ko today. So, nakikita ko na parang meron ka daw pipiliin this time. Okay, Aries, pipiliin kang career o industriya o trabaho o endeavor sa buhay mo na talaga namang ito yung magbibigay sa iyo ng new offer. This offer you will accept. Nakikita ko yan. I-accept mo tong offer na to, pwedeng sa ibang kumpanya, sa isang sideline, sa isang serbisyo. I-accept mo siya. And nakikita ko dito na matutuwa ka because people will recognize your work. People will recognize kung gaano ka ka-professional at kung gaano ka kagaling. Kaya ngayon parang ipamalas mo daw yung galing mo sa offer na yan. Like I said kanina, best foot forward mo. Offer yourself also kung ano yung mga kaya mong gawin, ano yung kaya mong i-contribute o kaya ipamalas para sa kanila para mapanatili itong mga bagay na pinipili mo. Because I'm hearing this offer is like something na talaga matagal mo hinintay. This will make you so happy. This will make you feel like ito yung swak sa akin, ito yung para sa akin, ito yung matagal ko lang gustong gawin, ito yung matagal ko lang gustong simulan. Ano? Pwedeng someone will offer you an advice, kaya ngayon magiging malinaw na sa'yo kung ano yung gagawin mo moving forward sa mga bagay na pili-pili mo, o kaya offer you of helping hand, o kaya pera, may mag-offer sa'yo ng ganyan, para masimulan mo na itong bagay na pili-pili mo, halimbawa negosyo, o kaya sideline, magkakaroon ka na ng assistance, ganyan. Parang may perang darating sa life mo from this offer, from halimbawa tito mo, lola mo, o kaya nanay mo, o kaya meron magpapautang sa'yo this time, tanggapin mo yung offer na yan para masimulan mo na tong bagay na matagal mo lang gustong simulan because nakita ko naman na kaya mo tong paikutin with the Wheel of Fortune. Kaya mo siyang palaguin, kaya mo siyang ibalik yung mahihiram mo dito kung mag-loan ka o kaya meron kang hinihintay from documents from SSS, na mga bagay na kailangan mong pera, ganyan. So, mabibigay mo na to, makakapagsimula ka na at iikot na ang kapalaran in your hands. Okay, Aries? So, i-clarify natin si Lovers. Lovers being clarified by the Four of Wands. Yes, wow, celebration. Tingnan mo naman, sobrang saya nito. Sobrang saya mo dito because talagang in-accept mo yung offer na magbibigay sa'yo closer to the things that you truly choose. And this gives you parang celebration, celebratory feeling na parang yes, this time, nakamit ko na siya, akin na siya. Tagal ko tong hinintay. Pwedeng offer of abroad job or meron ka matagalang pinalahan and then boom, bigla this week, makakarinig ka na ng tawag or text or call from someone na, uy, Aries, pumila ka sa amin this time, natanggap na namin yung resume mo, approved ka na, tanggap ka na, can you start training tomorrow, mga ganyan. So, ito yung mga bagay talagang bigla ang darating sa life mo na, uy, ito na pala yung mga bagay na pinili ko, bagay na love mo. And then ito, celebration ka. This is a solid foundation ha. Pagkakapirahan, pagkakakitaan. Kung ito man ay relasyon, Aries, kung ito man ay relasyon, nakita ko dito, someone will offer you a love that you will accept because this is a start of a very solid relationship. Okay? Kung ikaw may naghahanap ng mga bagay na, mga tao o pag-ibig, in the past na parang laging stumble and fall and fail. Ngayon parang itong offer na to will give you a brand new start. Talagang solid na relasyon ito. May pundasyon may stability in this part. At talagang sobrang saya mo because ito yung klase na relasyon na matagal mong hinahangad, matagal mong inaasam in your life. Pero ngayon, for others, kung hindi man po ito pag-ibig ang hinahangad nyo, nakita ko talaga mag-land ka on a job, on an endeavor, or a negosyo, talagang solid. Solid ang foundation, pagkakakitaan mo for a very long time, and talagang may financial stability dito. Solid na solid ang trabaho, negosyo o endeavor na yan. Natatanggapin mo this time. Congratulations. In the area of what you want, you have the Ten of Cups. Yes, you just want to provide for the family. Aries, marami ka sigurong utang, marami ka sigurong dapat bayaran, you're still providing for the family, may responsibilities ka with the bills, may mga anak na pinapaaral, may mga bahay na hinuhulugan, o balak mo nang lumipat o makahanap ng permanenteng tirahan ninyong buong mag-anak. Nakita ko dito na marami kang responsibilidad, Aries, for the family, and you just want to give it all to them. Gusto mo ihandog ang lahat with the Knight of Cups here. Sila yung kaligayahan mo. Ito yung puso mo, ito yung damdamin mo. Kaya mo i-offer ang lahat for them. Kung happy sila, happy ka. Puno ang cup mo kapag puno ang cups nila. No? So their happiness, their contentment, their freedom also, and their harmony, relationship, their peace of mind ay ganun ka rin sa'yo. Parang ganun din yung mangyayari sa'yo. Parang equal to. Equal love, equal happiness. Yung success nila, success mo din. And gagawin mo ang lahat, i-offer mo, makakaya mo.
tatanggapin mo kung ano man ang ihandog sa'yo dahil lagi mo iniisip ay sila. Yung kanilang betterment, yung kanilang future, because their future is important for you. So ngayon, it's either you are the breadwinner o kaya ikaw ang main provider of the family. Kaya nakita ko talaga na happiness is something that you want for the family. Fulfillment of their life. Okay? The Ten of Cups being clarified by the Eight of Wands. Sabi ni Eight of Wands, yes, nasa tamang direksyon ka, Aries. Tama yung ginagawa mo. Huwag ka daw malungkot, huwag ka daw matakot, huwag ka daw ma-stress and ma-worry kung ang bagay na ginagawa mo ngayon ay medyo mahirap o kaya parang feeling mo, am I doing the right thing? Ito ba talaga ang dapat for myself, for my family? Okay lang daw yan. Gawin mo yan. Huwag ka matakot, huwag ka mangamba. You're on the right direction with the Eight of Wands. Telling you good news after good news after good news. Meron ka daw hihintayin na good news for the family, for you. Makakaipon na, mabibili na yung bahay, mapapalipat na sa magandang school yung mga anak, may gagaling na for the family. Mapaprovide mo na yung needs of your parents. So this offer that you will accept, mag-focus ka lang daw dyan, Aries, and it will give you the stability that you need in your life for you and your family. So napakaganda. In the area of what you need, you have the Wheel of Fortune here. Yes, this time around, kailangan mo daw umaksyon, Aries, because the Wheel of Fortune is not just about fate or destiny. Yes, pinapaboran ka ng kapalaran this time, pinapaboran ka ng Diyos, pinapaboran ka ng universe na lahat naman ng simulan mo daw this time around ay mag-work, okay? Kung meron kang tanong na yes or no, the answer is yes, Aries. Kuha ko po ba yung trabaho na yan? Kuha ko po ba yung negosyo na yan? Magkasucceed po ba ako dito? Yes, ang sagot sa'yo, yes, ng iyong spirit guides. This offer from someone or you offering yourself or your services for someone, magbubunga to ng maganda for you. Okay, kaya gawin mo na yan. Sabi ni spirit guides, huwag ka daw mahiya, huwag ka daw matakot, huwag mo na ipagpasabukas pa, huwag mo na sa walang bahala o huwag mo na i-delay, Aries, para hindi rin ma-delay ang ikot ng swerte for you. This is now or never, okay? This is yours this week. So, gawin mo na yung mga balak mo this week. Ito yung pagkakataon na papaborang ka talaga ng tadhana, kaya simulan mo na, okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Eight of Cups. O dalawang 8. 8 is abundance, okay? May abundance ka this week, so congratulations. 8, like I said here, ano ba yung mga dapat iwanan daw? Ano ba yung mga dapat ng bitawan because may paparating na offer? This offer is something that you cannot resist daw eh. Ramdam ko yung you cannot resist this, kaya walk away from something that is not working anymore at yakapin mo tong bagong offer na to na magbibigay sa'yo na bagong kapalaran moving forward. This is bigger than before. This is better than before. Kaya handa ka talaga mag-walk away from this, okay? Piliin mo yung much better bagay kesa sa mga nakaraan. Tira mo siya. Pinipili niya yung malakas na apoy from the sun kesa yung apoy na binibigay ng cup na ito. Ibig sabihin tong cup na ito, hindi na to sapat for her. So siya, lumalarga siya, hinahabol niya yung init at warmth ng araw because yun yung magbibigay sa kanya ng mas magandang kinabukasan. So ganun ka din. Accept the offer na inaral mo ha, na binusisi mo bago mo tanggapin and then boom, kapalaran at abundance is definitely yours. So congratulations, Aries. In the area of what's affecting your current energy, meron ka namang 5 of Wands here. 5 of Wands, sinasabi niya na parang this time around, may mga confusion pa sa isip mo. Ano? May mga bagay na parang gagawin ko ba talaga to? Tatanggapin ko ba to? Is this mine? Hindi ba to too good to be true? Baka scam lang yan. Baka hindi totoong trabaho. Baka mamaya hindi yan swak sa akin. Baka hindi ako magiging masaya doon. Baka maliit ang negosyo. Baka maliit ang sweldo pala, o baka yung sweldo ay kapareho lang sa nakaraan, bakit ako aalis, o kaya may benefits ba dyan, malapit ba yan sa bahay namin. So marami kang questions in mind na nagpapabagal sa decision making mo, Aries, this time. Okay, pero sabi ni Spirit Guides, kaya nga importante na aralin mo muna siya. Huwag ka agad hihindi o huwag ka kaagad magde-decide in finality. Huwag mo agad tutuldukan. Make sure na aralin mo muna bago mo makapag-decide. Because nakita ko rito na with the 5 of Wands, this is really a very competitive world. Itong papasukin mo, okay? Medyo marami kang kompetensya, marami ding magaling, marami ng expert doon sa lugar na yan. Pero yun ang industry ang gusto mong pasukin eh. Yun ang pangarap mo. Ito yung love mo with the Lover's card eh. At ito magbibigay sa'yo ng stability eh. Ng talagang solid na pagkakapirahan, solid na future, solid na foundation for the family. So, bakit kasi suko this time? Kailangan mo itong ilaban, kailangan mo itong i-figure out. Kung medyo nalilito ka o kaya natatakot ka, no, overwhelmed ka with many things na kailangang ayusin, with a competition with other people, o kaya sa isip mo mismo, medyo confusing in your part, kailangan daw
i-figure out mo muna, okay? Hindi ka naman pwedeng mag-decide basta-basta lang without thinking this through. So ngayon, parang linisin mo daw muna yung isip mo, Aris, before you make a choice, before you accept this, or before you deny this. Kasi nakasalalay dito yung mga bagay na gusto mo, mga pangarap mo, and also the stability that you want for your family, okay? The Five of Wands being clarified by the Ace of Swords, yes. Na-visualize ko na yung Ace of Swords lalabas. Wow! This is really a very intuitive download for all of us, Aries, na talagang kumagulo ang isip, kailangan ng kalinawan. Kailangan talaga linisin mo daw muna with the Ace of Swords. Nakita ko na yung Ace of Swords na lalabas. Wow, this is really kinalabutan ako for you. This is something talaga na importanteng makuha mo this time is the clarity of the mind. Dapat buo mo na sa isip mo. Malinaw na malinaw sa isip mo yung hakbang bago mo siya gawin. Okay? At maraming magulo sa isip, maraming magulo sa paligid. Kaya kailangan mo daw i-weed out yung mga impormasyon na hindi mahalaga para makapag-focus ka lang sa mga bagay na kailangan pag-focusan, para makapag-decide ka na kung natanggapin mo ba to o hindi, kung yayakapin mo ba to o hindi, para malaman mo rin yung katotohanan with this thing. So, importante, malinaw na isip, and also fight. So good, labanan mo ang mga bagay na ito sa isip man o sa paligid para magtagumpay ka, okay? In the area of your near future, you have the King of Wands here. King of Wands, yes, in the near future, I'm seeing you sitting here, enjoying yung career na pipiliin mo, yung negosyo o endeavor na talaga namang niyakap mo fully. Nakita ko dito na you're very, very smart, Aries. Very strategic. You're gonna land on an opportunity kung saan gamay na gamay mo siya. Alam mo pasikot-sikot, alam mo agad kung anong dapat ayusin, kung ano ang dapat palakasin, kung anong dapat i-fine tuning. Parang expert ka na dyan sa gagawin mo. With the King of Swords, a King of Minds. Talaga napakatalino nito. Kung sinasabi ko kanina na dapat malinaw ang isip mo, in the near future, yun, kasagutan. Malinaw na ang isip mo on what you're trying to do for your life. Hindi ka na nalilito, hindi ka na paiba-iba ng industriya, hindi ka na paiba-iba ng gagawin. Ngayon, mag-focus ka na lang daw sa isang bagay na nagbibigay sa iyo ng talagang swerte at offering yourself for it. Expert ka dito, talaga namang sok na sok ka sa industriya nito. Alam mo yung galawan, alam mo yung mga dapat simulan, dapat gawin, and you're now enjoying it. I'm seeing also na ready ka nang putulin yung mga bagay sa buhay mo na hindi nakakatulong sa'yo. Halimbawa, mga relasyon na hindi nakakatulong, mga friendships or relationships na talang humaharang para makamit mo yung mga bagay na gusto mo. Ngayon, very discerning ka na. Parang ayoko niyan, hindi ko yan gusto, ito gusto ko, ito lang papapasokin ko sa buhay ko, ito hindi, diyan kayo, ito akin. Ngayon, parang nagiging pinapanindigan mo na lahat sa buhay mo. Alam mo yung gusto mo, alam mo yung ayaw mo. Kaya malinis na ang lahat. Very clear na sa'yo yung moving forward. Okay? King of Swords being clarified by the Temperance card. Yes, talaga naging matyaga ka in the past. I'm seeing you being guided by Archangel Michael, telling you na, kahit anumang simulan mo, kahit anumang gawin mo, protektado ka, you are guided and you are shielded from harm, okay? So, huwag ka na matakot sa mga bagay in the future. Nakita ko rin dito na you're very hardworking. Very, very hardworking. At lahat ginagawa mo para maasikaso ang mga bagay-bagay. Hands-on ka din. And hindi mo siya pinapasa sa ibang tao para matapos. Ikaw mismo ang umaasikaso ng mga bagay sa buhay mo. Nakita ko rin dito that peace and harmony is back in your life. Kung dati parang pagod na pagod ka sa trabaho, pag uwi mo may problema pa, hindi mo sila maasikaso, tapos wala ka rin time for yourself. Nakita ko rito na harmony is back. Okay? Harmony. Pantay-pantay na lahat nabibigyan mo ng time and effort, and everything is just peaceful, harmonious, and okay, and relaxed. Gamay na gamay mo yung mga bagay sa buhay mo in the near future. Okay, Aries? In the area of your challenge this week, ikaw to, Aries, you have the Emperor here. Challenge sa'yo yung parang stubborn energy. Parang kailangan mo daw ngayon ng disiplina. Okay, Aries? Medyo medyo may pagka-sermon itong bagay na ito for you, Aries, from your spirit guides. Ramdam ko yung disiplina daw in your part. Offer what you can, yung best example mo, yung best self mo. Hindi daw to ang panahon para magpaka-kampante, like I said, o magpaka confident masyado sa isang bagay. You need to put your hard work on something. Okay, Aries? Kailangan nakalubog talaga ang kamay mo, nakalubog ang mga paa mo, at magtrabaho ka para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo. Discipline is your challenge for the week, okay? Be disciplined. Do what you must do. Bumangon ka everyday kahit pagod, kahit puyat, kahit nahihirapan, kahit parang feeling mo wala ka sa mood, pero kung importante ang bagay na to, asikasuhin mo siya, okay? The Emperor cards being clarified by the Strength card. Yes, like I've said, naiinip ka na, napapagod ka na, wala ka ng lakas, kaya unti-unting bumababa yung performance mo, yung effort. Kaya parang sabi ni Spirit Guides, ito ang challenge sa'yo for the week. Na too much stress, too much pagod,
nalilito ka na rin for something that you want, for something that you need. And ngayon parang sabi ni Spirit, kaya pa yan, i-push mo pa, kaya mo pa yan. Don't let your pagod and let your parang disappointments with a lot of things stop you from doing what you want to do this time. Okay? Ito yung panahon talaga para kumayod pa, dumiretso pa. Gamitin mo yung strength mo from the past. Matagal ka nang na-delay, matagal ka nang na-disappoint, matagal ka nang na-reject and also nag-fail. Ito yung pagkakataon para patunayan mo na kaya mo pang isa pang beses. Kaya pa. With the emperor here, sinasabi na kaya mo naman eh. May power ka naman eh. Matapang ka naman. Kaya mo siyang gawin. Kaya yun ang atupagan mo this time. Have the discipline to continue your effort and your consistency, okay? In the area of your fortune, you have the Queen of Wands here. Queen of Wands, yes, at this time kakaroon ka ng enormous self-esteem. Kung dati hinahanap-hanap po to Aries, parang, uy, tama ba ako dyan? Para sa akin ba yan? And if ba ako dyan, baka mamaya hindi ko pala kaya. With the Queen of Wands, parang this time, bigla-bigla magkakaroon ka ng tapang. Biglang lakas ng loob, yung parang tiwala sa sarili. Oh, kakayanin ko nga yan. Sige, gawin na natin, kaya ko yan. And then parang marirealize mo daw this week na hindi ko pala kailangan ng opinion ng ibang tao to make me feel valued. Hindi mo kailangan ng validation from other people para ma-realize mo yung strength mo, para ma-realize mo yung skills mo, para ma-realize mo yung ganda mo, para ma-realize mo yung totality mo, your beauty, your essence, your existence. Hindi mo kailangan ng validation from other people. Ngayon, parang yung outside noise, hindi mo napapansinin. Gagawin mo lang yung gusto mo. Patutunayan mo yung kaya mo. And parang wala pakialas ka sa ibang tao. I-enjoy mo to yung mga bagay na gusto mo. Your enjoyment will fulfill you. Okay? Pag masaya ka, okay ka. Pag hindi mo iniisip ibang tao, mas magiging masaya ka. Okay, Aries? The Queen of Wands being clarified by the Seven of Wands. Yes, talagang bako dito from other people. Si Seven of Wands, tinan mo naman, ang dami nagpo-poke sa kanya, maraming sumusundot sa kanyang katahimikan. Pero siya, tinan mo, unbothered siya. Wala siyang pakialam sa sabihin ng ibang tao. Yung kanyang katahimikan, yung kanyang peace of mind, yung kanyang kaligayahan ay kinikip niya sa buhay niya na hindi siya naapektuhan o napaprovoke ng mga tao sa paligid niya. You're now ready to put the boundaries against other people na hindi na nakakatulong o parang feeling mo, hindi sila nag-matter sa life mo at aasikasuhin mo na lang yung mahalaga, aasikasuhin mo na lang yung what makes you worthwhile and what makes you happy, okay? Napakagandang area of your fortune. Napaka-empowering in your part, okay? In the area of your divine advice, meron ka namang Six of Wands, victory. So, meron ka daw pagtatagumpayan dito, Aries, this week. A victorious effort, victorious offer na talaga namang magiging fruitful yan. Yes, ang sagot, ikaw makakatanggap, approved ang mga bagay ni Papa, approved, ikaw matatanggap, ganyan. So, this is a clear as the sun na victory for you. Pero ang payo sa'yo ng Spirit Guides, magkaroon ka pa rin daw ng humbleness in your life. Huwag ka magiging kampante ha. Just do what you can every single day. Be appreciative daw of what you have. Ngayon naka-spotlight ka daw eh. Naka-spotlight ka and everybody is looking at you. Okay? Lahat ng mata nakatingin sa'yo. Bawat panalo mo, bawat pagkakamali mo, ay handang sitahin ng mga taong nega sa paligid mo. Pero sabi ni Spirit Guides, continue fighting and continue doing your best work. Huwag mo na pahalagahan yung sasabihin ng ibang tao para hindi ka madiskarel, okay? The Six of Wands being clarified by the Three of Swords. Yes, like I've said, may mga heartaches ka na in the past. Siguro may mga tao sa paligid mo rin na niloko ka o kaya na-disappoint ka sa kanila kasi parang feeling nila, I don't know why, feeling ko people are making issues against you dahil maganda ang buhay mo. No? Maraming tao ang gumagawa ng issue, gumagawa ng chismis o kaya gumagawa ng drama against you because hindi nila matanggap na umaangat ka na. Hindi nila matanggap na nagsasucceed ka na. Kaya parang ang sakit-sakit, Aries, sa pakiramdam mo siguro na may mga taong ganito. Pero you just need to ignore them. Problema na nila yon at hindi mo problema yon. Your success is really an outcome or a product of everything na dinanas mo in the past, no? Yung mga past heartaches, past mistakes, past disappointment, mga rejection mo in the past, nagsama-sama lahat ng yon kaya parang ngayon naging matalino ka na hindi ka na babalik sa dati, hindi ka na babalik sa pinagdaanan mo ngayon. You're just rising up, nag-level up ka, kaya wag mo na isipin yung mga painful na sinasabi ng ibang tao. Buhay nila yun, problema nila yun. Basta ikaw, masaya ka, paangat ka na, and you're leveling your life, kinakatigan ka ng tadhana this time. Kaya go, laban, sugod. Ang outcome mo pag-usapan natin later, but first, maghanap muna tayo ng mga additional messages from a divine. Anong karagdagan nilang payo para sa'yo na magagamit mo this week, okay? First, you have fun, romance, celebration, and party. Yes, like I've said kanina, may romance dito.
Para sa ibang Aries, meron din celebration with the Four of Wands and party. Meron ka talagang i-celebrate because this offer, talaga namang para sa'yo. Napakagandang offer for you, okay? Another message, you have dog barking, advice from a friend. Makinig ka daw sa payo ng isang friend mo, okay? Another message of skull, hidden secrets can harm you. So, may mga dapat sekreto, may mga private things, private na bagay sa'yo na hindi mo kailangang i-share sa ibang tao para hindi magamit na bala sa'yo in the near future, okay? Another message, sunrise, new creative ideas, new ventures, and a fresh start. Yes, magkakaroon ka daw ng bagong simula, bagong idea, bagong approach sa mga bagay na sisimulan mo. Kaya talaga may paglayo, tinan mo naman, no, aalis ka na sa mga nakasanayan mo, papasok ka na sa new idea, fresh ventures, a new start para sa buhay mo. Kaya go, larga ka na. Another message, you have love. Like I've said, talaga may pag-ibig sa'yo. An offer of love or an offer of romance. Para sa mga maraming Aries dyan, ito yung confirmation. Talagang may paparating na pag-ibig para sa'yo. Okay? Another message, we have target, a goal-oriented person. Yes, ito yung pagkakataon for you. Talagang tumbukin mo yung mga bagay na gusto mo. Focus on what you want. Another message, you have flag. Do not be tempted to lower your standard. Yes, dapat daw kung ano yung gusto mo, kung ano yung pangarap mo, sundin mo yun. Hindi ka pwede mag-settle for less. Okay, another message, you have bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Yes, tapangan mo ang sarili mo with the emperor and with the strength. Ilaban mo yung gusto mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Be consistent in your work. Okay? Another message, you have ant. Work, achievement, success. Yes, lahat ng pinaghirapan mo may kaakibat na success daw for you. Okay? Bunot tayo ng guidepost para sa iyo, Aries. Para sa mga susunod mong araw, especially this week for June 16 to 22 na magiging guidepost mo o gabay. You have health o pagtuunan mo doon ng pansin ng iyong kalusugan this time, Aries. Another message, you have tumalon. Fear, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Kalimutan mo ang takot. Ilaban mo yung mga gusto mo. Accept the offer. Choose what you want and enjoy it, okay? Don't let fear stumble and spoil the possibility for you. Another message, you have relationships. Yes, nurture your relationship this week. So, ngayon, health, pagtuunan mo daw pansin ang iyong kalusugan. Fear, eradicate the fear. Hindi mo kailangan yan. Relationships, cultivate the true relationships, especially here. May mga tao kang dapat itapo na away from your life at piliin mo lang yung talaga yung nagbibigay sa iyo ng true love, true support, talagang genuine care for you. So, tatlong bagay ang kailangan mo isipin this week, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin ngayon na. Pero stay tuned, Aries. Meron tayong one question bonus later. Your outcome for the week, 1, 2, 3, you have, wow, 6 of Swords. 6 of Swords, telling, dalawa pa lang 6 ito. It's all about reflection this time. 6, sabi niya parang, okay, ano na ba yung pinagdaanan ko before? Ano na yung nalagpasan ko before? At ano na yung buhay ko now? Para mag-reflect ka daw at ma-realize mo, nasa much better place pala ako than before. That God is truly, truly protecting me. And at marami na akong mga dinasal na tupad. With a 6 of Swords dito, patungo ka na daw sa mas calmer waters. Malapit ka na, Aries. Malapit ka na sa katiwasayan ng buhay mo. Patuloy mong ikutin ang swerte in your life. Accept this something that will truly, truly change your life. An offer of a lifetime ito. Kaya naman, choose the happiness. Choose this for the stability of your family. Okay? Because malapit ka na, tumulay sa yung fantasy land, sa yung version of the beautiful life that you want for your life. Ngayon, parang binibigyan ka ng spirit guides na pagkakataon na umabante na, lumarga ka na, iwan na yung dapat iwan, okay? Accept na. The 6 of Swords being clarified by the 10 of Cups. Wow, dalawang beses lumabas ang 10 of Cups in what you want and your outcome. Ibig sabihin, yung hinangad mo, makukuha mo, Aries, okay? Yung want mo, eto, lumabas siya sa yung outcome that you are now trying to elevate the life of you and your family. Patungo na kayo sa maayos na sitwasyon. Kung may pag-aaway sa family, ayan na, okay na. Kung may gulo sa pamilya, kung merong mga bagay for the pera of the family, nagiging maayos na yun unti-unti. And now you are on the path of peace, harmony, great health, strength, and talaga namang punong-punong kaligayahan ng siksik liglig for the family. Congratulations. Wow. Aries, that is your June 16 to 22 reading. Comment down below kung nakarelate po kayo dyan. Pero handa ka na ba with your one question bonus? Magtanong po kayo. Close your eyes right now. Itanong mo na kung ano yung one question mo na gusto mong malaman. Ano kayong development sa something? Kahit anong question. Close your eyes. I-reject mo yung ibang issues, ibang bagay sa isip mo. Just focus on that one. At bahala na si Spirit guides sa ibigay sa iyo ang sagot na kinakailangan mo this time. I will be getting 2 tarot cards, okay? 1 and 2. Handa ka na ba sa question mo?
And then this angel whisper card, ito magbibigay sa ng additional confirmation sa iyong tanong this time. Okay? 1 and 2. Okay? So buksan natin. First, you have the full card and the reversed and also 7 of wands. Ngayon, you're just waiting for something to happen. Merong ayaw umabante, ayaw magsimula, parang takot gawin yung isang bagay. I'm hearing with pertaining sa question mo, Aries, parang in order for you to achieve that, kailangan mo daw humakbang. Take a risk on something. Ang siguro ngayon nag-aalangan ka, paano kaya to, paano ganyan, makukuha ko kaya yan. Kailangan mo daw humakbang para malaman mo. Hindi ka pwedeng manatili sa comfort zone mo. Tingnan mo si 7 of Wands here. Nanatili lang siya doon sa kanyang bubble, sa mga bagay na komportable. Pero paano mo ma-achieve daw yung mga bagay na gusto mo kung mananatili ka lang sa comfort zone mo? Take a risk. Don't be like this reverse card na parang ayaw niya magsimula, takot siya sa mga bagay na bago. So paano makukuha daw? So in your angel whisper, you have to listen to your intuition. Take action. Like I said, take action daw. Sabi ng yung angel guides. O, tingnan mo naman, confirmation ito. Take action and listen to your intuition. Mararamdaman mo daw yan sa sarili mo kung handa ka na ba? O kailangan na bang humakbang? Ano yung first big step? Huwag ka daw manatili with the 7 of Wands. Huwag ka manatili sa bubble mo. Get out of there. Poke your own bubble and chase your dreams. Chase yung mga bagay na gusto mo makamit. Kung love life yan, para ikaw mismo ang kumawala dun sa pansarili mong comfort. Hindi siya mangyayari kung hindi mo actionan. With a reversed full card here, parang sabi, may mga bagay kang kailangan subukan. Hindi pwedeng hindi. You just need to take a leap of faith. Try it, and it will be yours. Nakita mo that your angel guides are here telling you, time for action na. Gawin mo na daw. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. And always listen to your intuition as you go on to that adventure in your life. Kung ano man po yung question niya na yan. So, hopefully nasagot ko yan. One question mo, Aries. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.